Well guys, right now it's a Tuesday morning here in Sydney and papunta na kami ng Sydney Domestic Airport. So we're departing here sa Park Regis. So nag-checkout na tayo, hindi ko na pinakita yung buong process ng pag-checkout kasi mabilis lang din naman, kinuha lang yung keycard. And then that's it, we're all good. So in just 2 minutes parating na ang ating Uber. Then tana tayo sa airport for our Melbourne. Bye! Sipping a glass of the finest wine could really. Hello guys, and right now we are here at Sydney Domestic Airport. Okay, so maghanap na lang tayo ng mga kainan dito while waiting for our flight because our flight to Melbourne will be 12:35 p.m. Okay, so time check, it's 10 a.m. so we still have 2 hours. And then maximize na lang natin. Ang daming kainan, plenty of foods here sa Sydney Domestic Airport, no? Ayan, no? Ang dami yan, hanggang doon sa dulo yan. Parang ang itsura niya guys, parang half of the airport is intended for the food court and then half of the airport is intended naman sa mga gate. Now as for the gate, unlike sa Philippines, di ba, bawat boarding gate, isa lang yung intended na parang waiting area. Dito parang pinaghalo na nila, pero kinompress nila yung mga schedule. Ang nakikita kong downside niya is, paano kapag ang interval lang ng mga flights 1 hour tapos nagkaroon ng delay, paano nila minamanage yun? So hindi na natin problema yun, pero yun nga, yun ang napansin natin ngayon dito. Ayun. Ganda, di ba? So mamaya itutour ko kayo dito. Pakita ko sa inyo mga anong expect nyo kapag magta-transit kayo from Sydney to Melbourne and dito yung departure area nyo, which is the Sydney. Kasi wala naman ata ibang airport dito sa Sydney for the domestic. So ito, pakita ko sa inyo guys. So we have here Live It. And then we have here very cutesy na Brookie. Mga cookies ata ito, no? Ayan. We also have here Krispy Kreme. Itong Live It, itong mga healthy pala ito ng mga food. So may Krispy Kreme na dyan guys, no? Then we also have here Mad Mex, Oporto. Is this Oporto? Sounds like, okay. So salad, ano siya, parang fast food siya in a way, kasi may mga burger din. Oporto. We have here Vietnamese Rolo. Then if you're looking for sushi, we have here Yo Sushi. Also have here KFC. You have here Taste of Thai as well. We also have here Lanzhou beef noodles. This is Chinese restaurant or fast food, no? You also have here Macas or McDonald's, no? And we also have here Pizza Pies. Dito, ano ata okay yung mga sandwich na. Then we also have here Toby Estate. So dito tayo siguro bibili kasi na-try ko na yung brownies nila, fudgy. Parang ay. We need to back off guys. Napakamahal nung muffin nila, 69. Ang bihira, 4 na kami nun. Bakit ganun kamahal yun? We also have here brasserie beef. Ay sorry. Pang-zoom pala yan. Ayan. Brasserie beef. Ay bread. Brasserie bread. Then, bistro bar. For now guys, pabalik na tayo. Pero ito, dadaanan natin to Soul Origin. So, ito mga fresh veggies din to, no? Mga salad, mga wraps. Let's try this Brookie. And this is Phil's. This is a caramel latte. This one is chocolate chip. Let's try. Cheers. Fudgy. So this is $9. Isang cookie. Then for this, $7 naman tong Mrs. Food. Let's try this one. Up.
Perfect. Hindi rin siya matamis, guys. Walang katamis-tamis. Medyo pricey siya. Itong cookies. Kasi mas mahal pa siya sa coffee. Pero busog ka na talaga dito. Ito lang. Said recommends. Brookie. Yung pangalan niya, guys. Yan, Brookie. Pagka after nyo ng security check, yan ang bubungad sa inyo. Sa baba. Halos tapat siya ng Chanel. I wonder kung anong chocolate ang gamit nila. Para dun sa cookie. Hello guys, right now we are here at boarding gate number 58 and papunta tayo ng Melbourne. So, yan. So, they're accepting passenger na to board the airplane. So, ito yung view niya, guys. So, tara guys, pasok na tayo. Sayang, hindi tayo nakapag-chit-chat. Mamaya na lang pagkadating natin Melbourne. We are now boarding. So guys, punta na kami ng plane. So, Sipping a glass of the finest wine could really define the time. This music is so defined. Just need me a fine dime to find some time with. Personality sparking rebuttals with a lot of wit. One who was dealt with a couple of hardships made me say, oh shit, when she walking, she gorgeous, she knows it, she shows it. Now just everybody arrived here in Avalon Airport and papunta tayo sa Melbourne CBD. And ito yung in-avail namin kasi approximately 54.9 kilometer from here sa Avalon to Melbourne CBD. So, ito yung nakuha namin. It's Skybus. So, ang departure time namin is 2:40 and time check it's 2:30. So, I assume 10 minutes from now, magbo-board na kami. No? Actually, ito na. Nag-on na yung bus. So, siguro papasok na kami dyan. Ayan, yan. Yan Skybus. Okay, sige. Mamaya na lang ulit pagka nakapasok na tayo. Right now, we are inside the Skybus. This is going to depart ngayon na, as in umaandar na ngayon. Our destination will be the Melbourne Southern Cross Station. So, yan. So, wala na pala kaming titigilan. Wala na stopover. So, dire-diretso na to sa Melbourne Southern Cross Station. Hopefully mas maaga pa dun sa 1 hour and 52 minutes. So ayun nga pala, saan pala nakukuha yung ticket before kayo mag-exit sa Avalon Airport. Meron dong kiosk and you have to select kung saan yung destination nyo. In our case kasi, it's the Melbourne Southern Cross Station. Okay? Kita nyo guys, it's a total grass field. Tapos mga mountain lang yung ano dito. Parang it's a province here in Melbourne. Bala natin ng Skybus. So, magna-navigate na lang kami papuntang so, tara. Maglakad-lakad na tayo. Kasi parang wala dito mabilan ng mic card. So guys, right now we are here in front of Mövenpick, no? So, I believe this is part of the CBD area. And upon arriving, we found out na free transportation across Victoria area. I don't know if that is part of CBD, pero yun yung nalaman natin. And yan yung initiative ng government to help yung mga resident nila to cope up yung pagtaas ng cost of living and even yung rising of fuel, no? So yun yung mga mechanism nila para hindi ma-feel ng mga resident nila dito.
yung about dun sa kasi mataas din yung cost of living dito sa Melbourne. So, and then also yung sunod-sunod na pagtaas ng fuel. So, they decided to take this initiative step to help the local resident na so, tapos pagdating ng June naman, it's 50% off. So, hanapin na lang natin yung hotel natin. Siguro try namin mag-tram or maglakad na lang. Ay siya, ayun yung venue guys. Ayan. Diba? Let's go. So, turns out, di na namin kakayanin maglakad kasi it's 5 stops. So, hindi siya talaga mismo sa CBD area. And ang ground temperature check ngayon dito sa Melbourne is 14 degrees Celsius. So, tara, try natin lakarin. Yung papuntang tram kasi talagang magta-tram tayo. Hindi natin kakayanin maglakad. So, pabalik tayo guys kasi doon pala sa way ng Movenpick sa may so pagkalabas mo ng bus terminal o doon sa Southern Cross Station bandang kanan pala yun yung lalakarin namin papunta doon sa may tram ata. So hindi pala dito sa may west side. So, let's go and actually buti na lang no. Difference sila ng Sydney kasi sa Sydney malamig din pero dito kasi mahangin. So sakto lang kaya naman. Ito, okay. May malapit pala dito na tram, kaya siguro dito kami pinapapunta. So, tatawid na lang tayo, guys. So, guys, ito yung tram. Ito yung tsura niya. Mamaya papasok tayo, i-tour ko kayo. Ayan siya. Pero parang 86 ata, number 86 ata sa akin natin. Ay hindi, 86 pala to, baka 96. So, buti na lang, free ang ating transportation for the whole month of May. Siyamba, at least wala nang gastos. Pero actually, hanggang ano lang yun Victoria's area. So, i-research pa namin kung ano yung mga sakop ng Victoria's area. Free this one kasi ito talaga yung free tram zone no at saka yung City Circle tram pero kasi ngayon sa buong Victorias free talaga yung transportation whether mag-tram ka or mag-railway ka or mag-bus ka free so validate natin yan siguro mamaya try namin mag-bus railway check natin kung totoo ba talaga pero pagdating ng June it's 50% off so perfect. Pero dito ngayon sa Melbourne, it's very cold. Ang hangin. Hangin siya. So, mas ramdam mo talaga. Unlike sa Sydney, wala masyadong hangin. So, hindi mo masyadong maramdaman yung lamig. Pero dito, grabe. Ramdam na ramdam mo. So, in a bit, darating na rin yung tram na sasakyan natin. He's staying here sa Setadines on Brook, no? Tapat lang yan na mismo tram station. Yung pangalan ng tram station, it's Russell Street on Brook Street, no? So, yan. So, tara, at let's go inside at mag-check-in na tayo. So, punta na tayo ng reception. Check-in na kasi alas 3 na rin Alam niyo guys yung hotel. Yung scent niya, ang bango. Kita mo. The reception area. So, pumupulong-pulong lang tayo kasi tahimik dito. So, tara. So, we'll be staying here in Setadines on Brook Street. So, we are staying here in 0416. So, let's go in. Here. So, have to insert your card. Okay, then first thing is first. So, you have here kitchen sink, electric stove, you have here kettle, tea bags,
Sugar. Same with the doon sa may Park Regis. Okay? Then here, yun yung Park Regis sa Sydney. Anyway, here, so you have your fridge, pero isa lang yung milk. So sa tinagal-tagal natin nagsistay dito sa Australia, pangatlong hotel na to. But this one is Condotel, so I can understand man. Anyway, here you have here wine glass, bottled glass, water glass, and then also a mug. Huh? Tapos here, kitchenware. Okay, you can use it. Then on this side, another sets of kitchenware. You have here toaster, ayan. So pwede mong gamitin lahat yan. Trash bin. Anyway. So here, may maliit ka na sala. So you have here manageable sofa. So kung may bisita ka, you can accommodate them. So meron kang lamp. Then here, you have here mini desk, one chair, mini lamp. Okay? On this side, so typical na mga hotel is yung sink, toilet sink ay nasa loob ng bathroom. In this case, hindi. So here, siya, very cutesy siya. So you have your hand towel, two-face towel, tissue, and then hand and body wash. Okay? So here, sa pumasok ka, you have your typical size lang ng toilet bowl, tissue, and then two bath towel. Here naman, itong shower area, I will say na manageable siya. Hindi naman siya yung, so far, hindi naman siya yung pinakamaliit na shower. Mas maliit yun sa may Park Regis, Sydney. So ito yung mga essentials. You have your conditioner, shampoo, and hand and body wash. Alright, let's go naman here. So, bubungad sa inyo ng TV. So, maliit lang siya. You have your alarm, you have your landline, and then twin bed. So yun ang nabigay sa atin. Where I'm asking for a one queen size bed or king size bed, pero unfortunately ito ang naibigay sa atin. For the view, so you have here, charan, firewall. So guys, if you have upcoming trip to Melbourne, specifically here in CBD area, maybe you can consider this Satadines on Brook Street. This is right in front of the tram station. For the month of May, again, 100% free ang transportation nila along Victoria's area. And then on June, 50% off. That's the initiative of the government to help yung mga resident nila dito na ma-ease up yung gastos nila kasi tumataas yung cost of living, yung rising of fuel, hindi na nila makontrol. So that's good. So again guys, we'll be staying here hanggang makabalik tayo sa Manila, and I hope this helps you guys. Sa ngayon mag-aayos tayo kasi bababa tayo and then maghanap tayo ng mga kainan, and then let's see kung saan tayo dadalhin ng ating itinerary for today. But this is our day 1. Time check, it's 4 p.m. here in Melbourne. So yeah, ganda, di ba? Ang laki nga eh. So hindi ko na-expect ng ganito kalaki. So tara guys. So guys, kakalabas na natin ng Satadines. Ay, sorry, pala nakalabas ito. Kalabas namin ng Satadines and maghanap kami ng nearest na JB Hi-Fi. Kasi ang ating camera is full na yung memory. So, hindi na tayo makakapag-recording, and hindi naman natin pwede i-limit sa cellphone kasi ang hirap pagka mag-edit ka, ang hirap mag-transport. So, pangatlong memory card, kasalanan ko ito eh. Dapat marunong din ako mag-delete ng mga recording. So lakad lang tayo guys. Ito yung view niya. Ayun tapat ng Satadines talaga is yung tram station. Ayan. Ayan, si Ruko. Diba ito yung parang resto dun sa may Crown Plaza. Pero dito bili yun ng mga bags tsaka mga jacket. Ayan. Tram station. Nasa lubungan kasi sila. Paano yan? Ay hindi, kasi naka-stoplight. So ito, Icon. It's a convenience store. Nasa baba niya may Thai therapy. We also have here Nana Thai style hot pot barbecue. So may malapit din dito green tea. This one is a milk tea for sure. Ayan siya. So ito yung view niya. Tapos across the street we have Macca's or McDonald's. Ayan. So ito yung view ng Russell Street. So yung tram station pala is Russell Street on Brook Street. Okay, so tara. Pinavigate na natin sana yung JB Hi-Fi. Tapos may Easy Mart din pala dito. Ayan. Ito yung, meron din ganyan sa Sydney eh. Parang tatawid tayo dun sa may bandang McDonald's or Macca's. Kasi dito banda yung JB Hi-Fi. Ito yung view niya guys.
tram. Yung Sydney, kahit na crowded siya, wala pa kasi ako napuntahan na country na katulad nun. Usually Japan, Korea, lahat busy. Pero Sydney kasi maraming tao during weekends. Pero talagang binibigyan kanya ng, alam mo yun, moment na parang, okay, mag-pause ka, just enjoy the view, just enjoy the scenery, just enjoy kung ano man yung kinakain mo. Unlike dito sa Melbourne, wala ganong tao. And the thing is, very relaxing. Halos same lang sila ng Sydney. Pero hindi ko alam. For some reason, I feel like mas may madidiscover pa ako dito sa Melbourne. But so far, at saka napansin ko marami silang trees sa city center. Kasi itong area namin is part of the CBD, no? Marami silang trees, mas malamig, tapos yung paligid ng Melbourne is of plain fields. Unlike sa Sydney, parang ang laki ng community, pero bandang dulo pa yung mga landfills. So anyway, nandito na tayo sa JB Hi-Fi. So let's go inside, guys. JB Hi-Fi. And so magtatanong na lang tayo ng SD card here. So we will ask someone if may mga SD card sila dito. Excuse me, where's the SD card here? For my pocket? Yep. Tara, magpagay tayo. Okay. So, guys, try natin maghanap dito sa DG Direct. Kasi as per Google, ngayong 2026 sila mas yung mga cheapest na SD card. So tara at maghanap tayo ng SD card na cheap. So dito na lang tayo kumuha sa DG Direct. So yan, mas cheap siya kaysa JB Hi-Fi. So this is located at Elizabeth Street, near lang sa hotel natin. It's 6 minutes away lang sa hotel. So actually compare sa Manila, ito. Ay, nga pala, hindi ko pala na-explain. So, the reason why kumuha tayo nito is because napuno na yung memory ng ating SD card. So, we'll be getting this one. Anyway, so, mas cheap siya talaga dun sa isa. And we've got this for 77 Australian dollars. So, kuha tayo. And hindi rin nag-apply yung tax refund kasi below 300 na. So, yeah, it is what it is. Lesson learned bago ka pumunta ng or mag-abroad or kung gagawa ka man ng content, make sure na mayroon kang enough space. Kasi sa akin hindi ko na talaga napansin yan. So don't forget, if you're here sa Australia, look for DG Direct. Sila yung mas cheap compared doon sa JB Hi-Fi. So yan. Yep, we'll be paying this one and then ilagay na natin sa camera. Yung kanina kasi hindi na natin natapos yung content kasi wala na full na talaga yung memory. Okay? And do you have We're from Indonesia. Philippines. Philippines. Yep. Is your accent? Yeah. Accent's not. We'll give you a special price, right? All right. You're famous. It's like you're famous. We're asking people here if we are allowed to take some videos because I noticed that in Sydney, because we just arrived here in Melbourne. Yeah. Some people. It's a bit uptight. Yeah. Melbourne, we're more relaxed. We're crazy. Am I getting recorded saying that? That's good. Oh. It's alright. We're nice. Sydney is full of nice. Sydney's full of some nice people. Melbourne is full of all nice people. Okay. I can't protect myself. To play, probably done that cricket and they say play the straight bat. Make sure. Yeah. Nice. Do you need a bag or? No, it's okay. I'll just go to install that one. Finally, tapos na tayo. Medyo naiiyak ako kasi first day namin sa Melbourne. Tapos, nagpapaalam pa ako kasi nga, di ba, nung first day natin sa Sydney, nasita tayo. We were instructed to stop streaming. So here, this is DG Direct, located at Elizabeth Street. So if you're here, just look for this store. If naghanap kayo ng murang camera, parts, or anything na related to video recording or camera, DG Direct is your go-to place. Now, so from here,
maglalakad-lada tayo. So meron na tayong 3 hours na additional. So 1 to 8 lang yung kinuha nating data or ano niya, memory niya. So, yun. So let's go, let's stream. So ito ang Melbourne. So, tatawid na lang tayo dito. Hanapin namin yung mga kasama namin. So may JB Hi-Fi din dito. May JB Hi-Fi din. So, kasi magano kami, early dinner. Tapos, we will try na hanapin yung Coles and then yung Woolworths. O yung Woolies. Yung mga taga rito, they call it Woolies. But, kasi ang hirap din naman kasi banggitin Woolworths. So, nabubulol-bulol pa ako. So, yeah. Anyway, tara, tawid na tayo. Tcharan! Tcharan! Ganda, tinan nyo, may clock tower din. Ayan, oh. Ayan siya. Welcome to Melbourne. Go guys, malapit sa amin yung mga branded na stores. So, may OnCloud dito, mayroong Coach, no? So marami pa dyan actually. Doon ba, the North Face. This is ano lang considering from Citadines, from here, 6 minutes lang. Or probably less than 6 minutes. Kasi yung DG Direct, it's 6 minutes. So dito parang siguro mga 5 minutes kasi liliko lang tayo dun sa main KFC ata para makapunta rito. Not sure. Kasi ano naman madali naman i-navigate yung CBD area nila. Bawat streets may tagos dun sa kabilang street. So, yeah. Anyway, ito. Nahanap na lang namin yung restaurant na pupunta namin or fast food. Kasi time check, it's 5 PM na rito. Mabilis dito, no? Mag-evening. Mga short lang talaga yung daylight dito. Parang ang daylight dito 6:30. Tapos ang start na ng evening nila nasa 5:30. Tawid na lang guys. Dito guys, malakas yung loob ko mag-content kasi pansin ko, mababait talaga sila dito. So may DJ Direct nga parang kinuwento niya sa akin, sabi niya, binawin naman niya, sabi niya, ang mga taga Sydney daw, mga uptight, which is true naman. Pero mas marami daw mga nice. Actually, all of them are nice people. Unlike sa Sydney, few lang daw. Pero binawin naman niya yun. We don't know. Comment down below if that is true. Pero I think, tsaka marami ding mga Muslims dito. So that's nice. So, dire-diretso na lang tayo guys. Guys, dito lang nakakita ng 7-Eleven sa Melbourne. Correct me if I'm wrong kung meron din ba sa Sydney. Pero yun, ang usually na nakita ko sa Sydney is yung Easy Mart doon sa across the street. Yan, yung Easy Mart yan. Yan, ang dami yan. Pero 7-Eleven, dito lang talaga sa Melbourne ko nakita. Mas chill yung mga tao dito. Mas gusto ko yung vibe dito sa Melbourne. Tsaka daming tram. Bawat street may tram. Unlike sa CBD area ng Sydney, parang yung center lang, yung sa may town hall banda. Para kami nasa Chinatown. Lakad-lakad lang, malapit na, 150 meters away na lang daw. After nito, you're going to ask me, siguro, hanapin na lang namin yung pinaka-center ng CBD area. Tapos, try namin hanapin yung Coles. Mamili na rin kami kung kailangan sa Woolies o Woolworths. Kasi I'm expecting na ang hirap niyang isingit doon sa schedule namin tomorrow at the other day. Very short stint lang tayo dito sa Melbourne. So, we are trying to squeeze everything. So, right now ngayon, at least, diba, chill lang naman kasi pagka mamimili kayo. Pero ngayon, for now, kain muna tayo. Finally guys, nakarating na tayo dito sa kakainan natin. It's Myth Kebab. So this is 100% halal. So tara. So guys, yung mga food selection nila, ayan. Plenty of options. Order na lang. After na ito, ano pa yun?
guys, after natin kumain doon sa Smith Kebab, we're going here sa Woolies or Woolworths. So, yan lang ang gagawin natin ngayon. Bumili lang tayo ng SD card tapos Woolworth. Tapos, taglakad-lakad down somewhere in Elizabeth Street. Gusto sa kanila mga Broadway. Ayun yung, actually, ayun yung waitress. Yung banda. Ang problema lang, 70 Australian dollar per person. So, medyo expensive siya. Anyway, let's see. So, guys, we're still navigating kung saan dito yung Woolworth QV, no? So, we're checking. Ito yung route niya, no? Here. So, it's kinda near. Ay, nako, nagloloko talaga yung GPS. Anyway, we're here. Trying to find that one. Siguro, gawin na lang natin. We're going to ask around. See if someone could help us, no? Because naliligaw talaga ako. Hindi gumagana. My goodness. I'm doomed. Oh, shit. Wait, State Library. Kapag mahanap natin yung State Library, inshallah, we're good. Because tapat niya lang. Katapat lang ng Woolworths. We're gonna ask around. So, definitely with the accent. Excuse me, where's the State Library? Oh, I think it's the other way around, sorry. Oh, okay, Yeah. okay. Thank you. Oh, my goodness, bakit na ako mawala? Sa kabila pala. So, let's try to look for that. Medyo nahanap na natin yung way papunta. Wait lang guys. So, yung intersection, I'm not sure if nakikita nyo siya. That is the Lonsdale. Okay, and then yung pinanggalingan natin is the Exhibition Street. Nandoon yung Woolworths at saka yung Broadway. Yung Woolworths kasi doon, yun yung pop-up lang. Parang bulilit grocery, no? Sa ating sa Pilipinas, so parang pop-up lang na pure gold. Anyway, so I met someone. And then sabi ko sa kanya, hello mates. Wow. Nagamit pa rin yung hello mate niya. Tapos sabi ko, I need some help. Can you show me the way to State Library? Because I believe I'm lost as of this moment. Sabi niya, okay, let me see. So, nilabas yung phone niya. Mate, I think it's the other way around. Okay. So, pinakita niya sa akin. Labas yun. Tapos pinakita niya sa akin. Dinescribe niya sa akin. So, from Exhibition Street all the way to Lonsdale. Tapos liko ka sa may Little Lonsdale. Merong maliit na iskinita. So, this is the street na tinutukoy niya. Let me check. It's the hold on. Okay, sorry. So, this one is the Russell Street. Tapos this one is the Little Lonsdale. So, sabi ko, thank you mate. Such a big help. Sabi niya, where are you from? From the Philippines. Sabi niya, oh, I figured. Oh, ganito pala ma-accent ng mga Pilipino. Yung English natin, nakakaano pala, lumalabas din pala sa ilang. Anyway, I believe this is the State Library. Okay. So, dito na yung QV. Ayun o, nandiyan yung Woolworths. Yung Woolies. So, hanapin na lang natin paano tayo makapasok dyan. Kasi ito na yung State Library. Yan yung State Library. Tomorrow tayo pupunta dyan. So, we don't have time. So, let's go upstairs. So, apparently, ang Woolies ay nasa basement. No? Not sure. Actually, kinukutuban na ako pa nasa baba nga talaga. Medyo nagda-doubt lang tayo kasi food court kasi nakikita natin. Let's see. Sa pinakababa pa rin yung Woolies. So, if you're here sa QV in Victoria, tapat lang ng State Library. Nandito yung Woolies o Woolworth. So, ito siya. Yung Big W, nakikita ko rin yan sa Sydney. Ang problema lang. Okay. So, ito, this one is legit. By far, this is the Big
the biggest Woolies na nakita ko. Ito yung pinakamalaking branch na nakita ko. Kasi sa Sydney, yung sa may CBD area, wala. Hindi ganito kalaki. So, kailangan natin ng cart. Let's go. So, nandito na tayo sa Woolies. Hanapin na lang muna natin yung chocolate kasi yun yung target natin ngayon. For today's video, we're gonna look around and try to find things na pwede natin ipampasalubong. Dito yung mga yellow tag nila na chocolates. Cadbury 5.50. Pero nalang natin is yung tinta. Pati pa yung Mars nila para naka-yellow tag rin. Hanapin natin yung tinta. Chems! Kaya naliligaw ako parang bata. So guys, ito yung mga timtam nila. Unfortunately, ito ulit triple chocolate. Yung 3.90 nila, 40% yan. Siguro kuha tayo ng isang box dito. And then, kuha tayo nito para sa mga office mate natin. This is a large pack. Yan. Large pack. And then, ano siya? 6.90. Ayan, pakita tayo. 6.90 siya. And then, ito naman is 3.90. Sa mga kapamilya natin, relatives, yan na lang ang ibigay ko. Kuha tayo ng isang box. No, kasi mga ganitong original, masarap to. Ang problema, ayan siya. $6. Pakamahal. Tapos ayan din, they have chewy caramel, $6. And choco mint, $6 din. White chocolate. So, kuha na lang tayo ng isang box nung triple chocolate. So, guys, hindi ko na pinakita kasi no recordings allowed yet. Unfortunately, hindi nga allowed yung recordings. Anyway, for the Tim Tam, itong Tim Tam, wala siyang unsealed box. Gusto ko sana yung sealed pa siya. Hindi siya naka-open kasi mahirapan akong ayusin sa maleta. Unfortunately, tomorrow para no morning kasi nga may mga stock sila sa likod. Kaso lang, yun nga, hindi nila pwedeng i-display kasi they have enough display. So, based on their inventory, yun nga. So, kailangan muna maubos yung mga upfront na display nila. So, kuha na lang tayo ng mga ganito. Kasi baka mawala pa yung promo tomorrow. It's 3.90 lang naman. And then, kuha din tayo nito. 6.90. So, tara. Kuha tayo nito. Kasi hindi siya kaya, guys. Tingnan nyo to. Paano to? 6 na lang siguro kung kunin ko rito. Timtam. Tapos dagdag pa tayo ng 2. Yan siya. 6.90. Kuha tayo nitong triple chocolate. Isang box, wait lang ah. So guys, ito yung kinuha natin. Isang box. Actually, dadalawin ko to. Ng triple chocolate. And then, ditong original lang. Original pack. Original na chocolate. Okay. Ngayon, with 6.90. Kumpit na natin guys ah. So, as per checking, ito yung Đây quá trời nè con. price nitong Đây nè con. malaking timtam. Yung large pack, it's 1.5 for 6 pieces na 20 pack. Anyway, for yung isa naman, it's 3.90, no? 3.90 siya. Anyway, 3.90 siya. Times natin sa 12. So, ito naman yung price ng isa. It's 1,791. Okay, so kunin na natin yung isang box. So guys, even yung mga Cadbury nila dito, naka-yellow tag din, 5.50 na lang. This one is Biscoff. Gusto ko to i-try. Kuha tayo niyan. Tsaka kuha tayo nitong caramel na Cadbury din, na Biscoff. I don't know kung anong difference niya. Feeling ko, ito talaga purely caramel, tapos mayroon siyang Biscoff sa loob. Kasi kapag titignan mo yung image, ayun. Caramel nga talaga siya. Tapos ito naman, para chocolate, tapos may Biscoff sa loob. So yun lang. Ano pa ba? Ayun, halos lahat naman ng Cadbury. Actually guys, when you visit Woolies or even Coles, pansin ko rito sa Australia, mas mura talaga si Cadbury. Ang pricey dito si KitKat. Pansin ko lang, si KitKat napakamahal. So anyway, let's look around kung ano yung mga nakikita pa natin. Ito mga pinamili natin Timtam. 2 box. Tsaka, 2 kalahati. So, check pa tayo. Baka may mabili pa tayo. Yung mga Cadbury nila dito, it's 2 for $10. So, $7.50 siya kapag isa lang bibilin mo. Pagka dalawa, 10. So, para nakasave ka ng $5 kapag kukuha ka ng 2 ganyan.
So, same with the others. Ayan, $10 for 2. Then, this one also, 10 for 2. Then, marami yan. Basta, guys, ang technique dito, always look for the yellow tag. Kapag may yellow tag, silipin mo. Sometimes 50%, 40%, 30%, minsan half. Katulad nito, ito half. Itong Cadbury crumble, ito, this one. And half the price. Ayan siya. Pero check mo nyo muna yung expiration niya. So, matagal pa naman. Ayun, February 17, 2020. So, anyway, let's move forward na lang, guys. Punta tayo dun sa biscuits. Dito tayo sa mga biscuit section. Biscuits. So, let's look for biscuits. So, yung may mga yellow tag. Okay, hold on. Alright, okay. Ito, it's 2 for 7.50. So, ang nasave natin is 2.50 kasi $5 siya kapag isa lang bibili mo. It's gourmet crackers, caramelized onion, aged cheddar. So, let's get this one. Then, another one. Ayan siya. 7.50 siya. So, kapag yun, pagkadalawang bibilin mo, pagka isa lang, di 5. So, parang na-save mo is 2.50. So, let's look around. Kasi may nahanap tayo eh. Specific, biscuits. Nakain natin siya sa, Crown Plaza. Don't know lang kung anong pangalan niya rito. Ito rin, Doti. Yan din siya. Pangalan niya, Doti. $2. May yellow tag, guys. Yan lang, tignan nyo dyan. Ito, kung tignan nyo itong Oreo, half the price. Ayun, no? So, dati siyang 3.20. Ayan. Diyan yung lagi nyo titignan yung original price. Tapos, ayan siya. It's 1.60. Don't know lang kung mas mura dito sa, sa Australia or sa Pinas. Pero, siyempre, kung nandito ka, dito ka na bumili. I believe may mga timtam naman na mabibilin sa Pinas. Ang problema lang is, for sure, mahal. Kasi di ba yung KitKat? If you buy 8 KitKat sa SNR, parang amount niya 200, 300 pesos. So, pricey siya kasi nasa 80 pesos to 90 pesos na naman ang typical na KitKat. Nahanap ko talaga yung yung nakuha natin sa Crown Plaza. Hindi ko makita dito. It's Gumnut. Ang pangalan niya Gumnut, guys. Hindi ko makita dito yung Gumnut. Fruit Snap. Digestive. Wala. Suko na ako. Tignan lang tayo bukas. For now, try na lang natin. Pakita sa inyo mga iba. So, katulad nito. It's a shortbread cream. Siya. It's $7 for 2. Ayan. So, I save 1 kung ano. Kasi ang SRP niya per piece is 4. So, transfer tayo sa ibang area. Hindi ko talaga mahanap. I'm just going to transfer this guy.
Guys, yun ang ating Woolworth shopping for our pasalubong. My goodness. Medyo tiring. But worth it naman. So, guys, at balik na tayo ng hotel. Medyo mabigat. Approximately nasa 15 kilo din to pinamili natin. So guys, lalakarin na lang natin papuntang hotel. Kasi, unfortunately, medyo malayo na rito yung tram. Okay? Malayo dito sa State Library. So, pupunta na lang tayo sa hotel. Babalik na lang tayo ng hotel ng lakad. Literal na lakad. Ay, ay, ay. What happened, Vala? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Oh my God. What a day in Melbourne. But yeah. Diba? Peace na experience natin to. Oh, no regrets. Definitely no regrets. So kanina, this is the na-mention ko sa inyo, ito yung tinatawag na Russell Street. So instead of liliko tayo dyan sa Lonsdale, and then liliko tayo sa may, doon yung Lonsdale eh, dyan banda. Ano ka dyan, kaliwa ka, after mo tumawid dito. Ang gagawin na lang natin is, dire-diretsuin na lang natin yung, itong street na to, yung nasa una natin, itong Russell Street. And then sa pangalawang kanto, liliko tayo papuntang Brook Street. Okay, from there, konting lakad lang, tapos hotel na. So may shortcut naman. Tapos mamayang gabi, try nating lumabas ulit. Hindi kasi maglakad dahil malamig. Oh? Ganda lang. Actually, hindi ko ito nagawa sa Sydney kasi iba yung temperature sa Sydney. Malamig siya pero masyadong hindi gaano kahangin. So, alam mo yun, pagka long walk ka talaga, mapapawisan ka at some point. So here, kanina pa ako naglalakad. Imagine nyo, umakit tayo doon sa may Lonsdale, sa pinaka-tip niya. Kasi parang yung itsura nitong Melbourne, may part dito na parang, alam mo yun, nagano ka talaga, mayroong naghahangin ka kasi medyo uphill yung mga ibang area dito. Ayun, ito, katulad itong nilalakaran natin, Russell. Ayun naman, downhill naman siya. Parang siyang Baguio sa atin, no? Di ba sa Baguio may mga ganyan, may uphill, may downhill na mga street. Anyway, ganap na lang tayo, no? Pwede natin bilan mamaya ng milk tea. Ayun. So tama nga si Google. Ayun, nakikita ko na si Macas. Or si McDonald's. Yun. So dyan tayo tatawid. Kanina dito tayo nang galing. Dyan sa parang Chinatown. Hindi ko ma-zoom in guys kasi may dala-dala akong 15 kilo. So ito, pwede rin tong teaser. Pero check natin. Alam ko sa baba lang ng hotel para mayroong coffee shop. Hello guys. Right now we are now back at the hotel. It's very tiring because mula umaga, nasa labas lang tayo. We fly from Sydney going to Melbourne. And then from here, we travel for less than 1 hour and 30 minutes all the way sa Avalon Airport. So yung Avalon Airport is a approximately 55 kilometer, less than 55 kilometer from Melbourne CBD. From there, again, quick recap tayo. Ito na lang, bigyan ko kayo ng space dito. Ito yung kakailangan ninyo kapag sa Avalon Airport kayo, the Skybus. So, may mga schedule po yung Skybus. Kunwari, let's say, dumating kayo 5, tapos yung next na Skybus is 7. So, you have to wait dun sa airport. Now, kunwari, ang dating is 3 p.m. Tapos, katulad ng sinakyan namin 2:40. So, hindi na kayo aabot doon. So, schedule yon 10 minutes before mag-depart yung Skybus, pinapapasok na nila, pinapaboard na nila yung mga passenger. And per passenger is, it's a 28 Australian dollar. Just to give you a context, kung magkano ang 28, as of today, it's, hold on, it's 1,229. Alright? Roughly ganun lang yan kasi mayroon pang foreign exchange. Anyway, so yun, dumating na kami ng Melbourne CBD around 4 p.m. So we departed from Sydney ng 12. We got here around 2 p.m. Then from there, nag-CR muna sa
Then, yun nga, hinintay pa namin umalis yung Skybus by 2:40. We arrive here roughly around 4:05, 4:10. Tapos naghanap kami ng mic card. And we just found out na we are very, very, very lucky because pinapatupad dito ngayon sa Melbourne CBD, dito sa area ng Victoria. Hindi ko pa alam kung ano yung tinatawag nila ditong Victoria area. Whereas, lahat ng transpo dito is for free, no? Whether tram, bus, or railway. It is a initiative of the government to help the local and then the tourists as well to ease up yung cost of living dito. No? Then also, yung continue rising ng fuel, nagiging challenge din sa mga residente dito and even the tourists. So, siyempre, ang uso kasi dito sa Australia is rent a car. So, para makahelp ang government, they suspended yung charging ng mga public transport nila for 1 month. So, for the whole month of May. Then, by June, 50% off. So, kung pupunta kayo dito ng June, swerte pa rin kayo kasi kahit paano, the tram is charging you for $3, roughly nasa $1 na lang, 1.5. Depende sa layo. So, after natin mag-check-in, so, we decided na lumabas kasi I found out that this DJI that I'm using right now, this camera that I'm using right now, actually has a 10 minutes na lang. 10 minutes of recording. So, ang ginawa ko, urgently, lumabas na ako ng hotel kasi there's no way na magsistay tayo for 3 days dito sa Melbourne and I don't have enough, storage dito sa cam ko, sa camera, video recording. So, lumabas tayo. Pumunta muna tayo sa JB Hi-Fi and we found out na, my goodness, 13,000 for the 512 gigabyte na memory SD card. So, nag-research ako and I found out that DG Direct is the cheapest store here where you can buy a SD card or camera parts or even yung mga camera or any video recording. So, kilala sila dyan, no? JB Hi-Fi, like kunwari yung mga traveler socket na kakailanganin nyo, phone, PlayStation, lahat nandoon. Kumbaga, ang JB Hi-Fi in a way yung parang some part of the Abenson. Kasi ang Abenson may appliances. Siguro gawin nyo, tanggalin yung appliances ng Abenson. So, ganun ang JB Hi-Fi dito. I don't know sa mga ibang JB Hi-Fi, pero yung napunta namin medyo malaki siya. So, we search, yun nga, DG Direct, then pagkadating natin doon, yun nga, so, na-found out natin na nasa 72 Australian dollar yung SD card. And, yun na lang kinuha namin yung 126. Hindi na ako kukuha ng 256 kasi kasalanan ko rin, guys. Actually, yun na nagiging problema ko ngayon. Nagiging challenge sa akin, paano ko pagsasabihin yung content, work, and then business. So, yan yung kailangan kong i-figure out pagkabalik ko sa Manila kasi hindi pwedeng ganito yung magiging, lalo na marami pa tayo upcoming travel. So, we cannot afford na ganito yung magiging practice natin. No? Yung mga small content, iniiwan na lang natin sa SD card. And ito, sinashare ko sa inyo para maging lesson din sa inyo. If you're dreaming of doing a content similar to mine, travel content, make sure na always nyong nasa store, meron kayong backup ng mga recordings nyo. Kasi imagine nyo, if mabura yan, accidentally nabura, sobra kayo malulungkot. I'm telling you, 100% sobra. Imagine yung hard, yung very raw, yung out of this world na bigla mo na encounter, yung parang tinatawag nila organic encounter, or kung ano man yung mga reaction mo, sinasabi mo. Kasi ako, nung una akong gumagawa ng content, just to share some context, ang gusto ko lang is parang who's this, I forgot, the anchor from GMA, Drew Arellano. Gusto ko yung ganun lang na parang papakita ko yung scene, tapos magsasalita ko. Pero hindi na kasi ngayon ganun ang labanan. Ang labanan na ngayon is engagement. So, mas nafe-feel ng viewers kapag nakikita ka nila. So, ako, ang ginagawa ko ngayon, I'm trying my best na umalis dun sa comfort zone ko. Which is, show myself a little bit more. So, anyway, yun lang, quick recap lang tayo. So, nag-check out na tayo sa Sydney to Melbourne, and then Avalon Airport going sa Melbourne CBD, JB Hi-Fi, and lastly, kumain muna tayo, then naglakad-lakad lang tayo along Lonsdale, Russell Street, Brook Street, and hanggang makarating tayo dun sa Little Lonsdale, which is the location of the State Library. So, that's all for our vlog for today. I guess, masyadong mahaba yung ating closing video. No? So,
If hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel for more travel content. And make sure to like it and share it with your friends na may balak pumunta ng Australia. Also, I'm also available in TikTok for short but meaningful and very informative video. Also, also for daily uploads, I have Facebook and minsan naglalagay ako ng mga tips. Now, for the Instagram, meron din po tayo, which is Sad Travel Vlog. So, for your Instagram worthy and IG, aesthetic photo, do natin in-upload. So, anyway guys, don't forget to follow me on those platform. And yeah, you can message me or comment down below if you have questions. Kahit saan platform pa kayo mag-reach out, I'm more than willing to assist you. So, that's all for today guys, and see you on my next travel vlog.